Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong ang darating na Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay magdulot ng kagalingan sa pamumuhay sa kasalukuyan at magkaloob ng gantimpalang pangmagpakailanman sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon? Sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayong ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang ating pong binasang ebanghelyo ay ang pinagmulan ng ating pinakakilalang panalangin para kay Maria. Ang Aba, Ginoong Maria. Dito po sa ating binasang ebanghelyo, narinig po natin ang bati ng anghel, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Bakit po iba, mga kapatid? Napatay ko na po. Bakit po iba? Ito pong ating ginagamit na translation ay tinatawag na ecumenical translation. Ito po ay ginawa ng mga Protestante at mga Katoliko. So, para hindi offensive sa kanila, ang ginamit nilang salin yung sinabi na kalugod-lugod ka sa Diyos. Pero mga kapatid, sa panalangin natin bilang mga Katoliko, ang nakalagay hindi kalugod-lugod ka sa Diyos. Ang nakalagay doon ay napupuno ka ng grasya. Bakit? Paano natin ipapaliwanag ito? Sapagkat ang ginamit na translation ng mga fraile nung sila'y nagpunta sa Pilipinas at isali nila sa Tagalog yung panalangin, ang ginamit nila doon, yung original na ginamit ni San Lucas na Griego, na napupuno ka ng grasya. Kekaritomene, napupuno ka ng grasya. Sa lahat ng babae sa Biblia, si Maria lang ang may taguri na ganito. Bakit niya kinakailangang mapuno ng grasya? Kasi meron siyang dadalhin sa kanyang sinapupunan. Sino po? Si Jesus. Si Jesus ba ay Diyos? Isa lang ang sumagot, "Mahina kayo. Baka naliligaw kayo, nandun yung lokal ng marungko." Yung lokal ng marungko, hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Pero tayo, naniniwala tayong Diyos siya. At dahil siya yung pinagmumula ng grasya, kinakailangan, pag nagkatawang tao siya, yung sinapupunan din ay napupuno ng grasya. Pangalawa, mga kapatid, yung sinabi po rito na karugtong ng napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kapag ka dinarasal natin, parang napakaikling pangungusap lang. Hindi nga pangungusap saknong lang o close lang. Ito po, mga kapatid, ay sinasabi sa lumang tipan sa mga lalaki na righteous. Halimbawa, si Isaac, si Abraham, si David, si Jacob. Laging sinasabi, sumasa iyo ang Diyos o sumasa iyo ang Panginoon. Pero sa lahat ng ito, sa lahat ng mga karakter na ito sa Biblia, si Maria lamang ang natatanging babae na binigyan ng ganitong taguri. Bakit po? Kasi literally and figuratively, kasama niya si Kristo. Nung siya po ay ipaglihi, nung siya'y ipanganak, nung tinanggap niya si Jesus bilang magiging
nanay ni Jesus, nung ipinanganak niya si Jesus, at hanggang sa mamatay at mabuhay si Jesus, at hanggang sa siya umakyat sa langit, kapiling niya si Jesus. Mga kapatid, ito po ang isa sa mga magagandang paliwanag habang dinarasal natin ng Aba Ginoong Maria. Marami po sa mga Katoliko ang hindi nakakaalam nito. So kapag ka po tinanong kayo ng mga hindi Katoliko, bakit ba masyado niyong pinaparangalan si Maria? Kasi kinasangkapan lamang siya ng Diyos. Ordinaryong babae lamang siya. Alam niyo po mga kapatid, kung pinarangalan ni Jesus ang kanyang ina ng ganito, sino tayo para hindi magparangal sa Kanya? Pangalawang bagay o pangalawang punto, yung kanina unang bahagi, ito pangalawang bahagi, merong sagot si Maria dito sa ating ebanghelyo. Towards the end of the gospel, narinig natin ang sagot ni Maria kay Gabriel, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Noong unang panahon, mga kapatid, ang katagang ito na sinabi ni Maria ay hindi nakasulat sa tinta. Ito po'y nakasulat sa ginto. Kaya po ang misa natin ngayon pong binasa natin ang Ebanghelyo, December 20, ay tinatawag na Misa Aurea. Sapagat ang Aurea, mga kapatid, ay ginintuang misa. Hindi dahil nakasulat lamang sa ginto, yun pong sagot ni Maria, kundi dahil ang kanyang pag-oo ay ginto, sapagat sa pamamagitan nito, naligtas tayo. Mga kapatid, bagamat bukod tangi ang pag-oo ni Maria sa Panginoon, tayo pong lahat ay may oo rin sa Kanya. May mga ipinangako tayo. Halimbawa mga kapatid, para po sa mga ikinasal dito sa simbahan, meron po kayong oo noong nakaharap kayo sa dambana. Mamahalin niyo ang inyong asawa, itataguyod niyo ang inyong mga anak bilang mabubuting Kristiyano, at magiging tapat kayo sa isa't isa hanggang kamatayan. Yan ang oo ninyo. Kaming mga pari, pagiging tapat, pagiging chaste, at pagiging masunurin sa obispo. Yun ang aming oo. Pero, Father, paano naman kami na mga hindi kinasal at hindi pari? Meron pa rin kayong oo. Yung mga nag-aaral sa school, nung kayo ay pumasok sa school na yan, you have to agree with all the rules and regulations of the school. So, kinakailangan pangatawanan yan. Yun po mga nakapasok sa trabaho, may agreement kayo bago kayo ma-employ. Meron pong rules and regulations din sa mga trabaho. Kailangan sundin din yan. Ang oo natin na maging mabuting Pilipino, marami tayong oo na sinagutan. At kaakibat ng mga oo na yan ay responsibilidad. Responsibilidad. Mga kapatid, minsan natatakot tayong mag-oo kasi ayaw natin ng commitment. Sino bang may gustong matali sa isang bagay na panghabang buhay? Pero habang tayo po ay nabubuhay at humihinga sa mundong ito, hindi tayo makakatakas sa commitment. Hindi tayo makakatakas sa mga yeses ng buhay. Mga kapatid, kung si Maria ay umoo, magandang sundan natin ang kanyang halimbawa. Kanina po, habang nagpe-prepare ako sa homily, nanonood po ako ng mga reels sa YouTube. At may napanood po ako na sermon ni Father Reggie Malikdem, ang dating rektor ng Manila Cathedral, naging professor po namin sa seminaryo. At ang sabi po niya sa sermon para sa araw na ito, huwag tayong matakot na umoo sa Diyos. Kasi kapag ka umoo tayo, asahan natin na bibigyan tayo ng provisions ng Diyos, bibigyan tayo ng lahat ng kinakailangan natin para matupad natin yung pag-oo natin, para matulungan tayo na manatiling umoo sa Kanya. Mga kapatid, sa araw na ito, gininto ang misa, ang oo ni Maria. Patuloy nawa tayong sumagot ng pagsang-ayon at oo sa Panginoon, sapagat sa pamamagitan ng ating mga oo,
patuloy siyang magkakatawang tao sa gitna natin. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Matularan nawa natin ang halimbawa ni Maria sa pagbabahagi kay Jesus sa kapwa. Ang atin pong itutugon kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Sa paggabay ng mga obispo at mga kaparian, maging matatag nawa ang mga naglalakbay sa landas ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod ang kapayapaang hatid ng anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga nagtalaga ng sarili sa Panginoon, naway maging tunay na saksi at tagapaghatid ni Kristo sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga kabataan tulad ng Inang Maria, naway tumugon sa tawag ng paglilingkod sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga namayapang ibinahagi si Jesus sa kapwa, naway makasalo sa hapag ng anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.